Binalaan ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasampahan daw sila ng kaso dahil malinaw na ang kanilang motibo umano, destabilization. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinangunahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita na ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Nag-cover ang media, kabilang ang GMA News. Sa kabila nito may mga kumalat na pagdududa online na wala daw pagtitipon sa Bataan kahapon at ang footage, inulit lamang na video na kuha nung nakaraang taon. Bagay na binansagan ng Malacanang na fake news. Sinabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang mga umiikot na espekulasyon. Tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang. Nito mga nakaraang araw naglabasa ng mga post sa mga espekulasyong may malubha umanong sakit ang Pangulo. Noong April 8, inilabas ito ng Malacanang. Kamusta po ang kalusugan? I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. So that's what I'm taking care of. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Sa isang pahayag ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office kahapon, sinabi niyang may natukoy silang bigla at planadong disinformation effort sa social media, partikular sa kalusugan ng Pangulo. Kaduda-duda raw ang timing nito. Ang malinaw daw, ang motibo nito ay para i-destabilize ang gobyerno. Sabi ni Castro na nangangalap sila ng ebidensya para sa inihahandang reklamong isasampa sa Department of Justice laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. At dahil wala nga raw basihan ng mga kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng Pangulo, hindi rin nagustuhan ng palasyo ang komentong ito ni Vice President Sara Duterte. Good luck sa kanya. Ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Bise. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.